Hello guys, welcome to my channel, John La Italian. Now guys, at nandito tayo guys ngayon sa field guys at nakapamasyal na rin ulit guys dahil sa sobrang busy guys sa trabaho guys. Hindi na ako nakapamasyal dito guys dahil mas lamang guys yung yung nasa sa loob ka ng company sa bahay guys, para akala mo nagbo-board ka lang, uuwi, kakain, maligo, bihis, alis na naman. Kaysa sa trabaho guys, nandun talaga guys yung oras na humahabang oras guys dahil kailangan din natin guys na maghanap buhay guys dahil sa panahon ngayon guys, mahirap talaga, mahal na talaga mga bilihin at kailangan din natin guys na maghanap buhay. At dito guys, nagagala ko ngayon dito guys at para papasyalan ko naman guys dito ang field guys na bihira ko antang napapasyalan dahil ito talaga guys ang pinaka-paborito kong field talaga guys na pinapasyalan. Ngayon guys, at ikwento ko ngayon sa inyo guys yung mga experience ko guys sa pagsali ko dati guys. Ang pinakaunang sinalinan ko guys na audition guys ay The Voice Philippines Blind Audition Season 1. Tapos sumunod guys yung pangalawa, yung I Can See Your Voice. Yung I Can See Your Voice guys, sumali ako doon. Wala naman talaga doon guys na gagamitin ka ng mga -1. Kumbaga sarili mo talagang boss guys ang dadalhin mo na guys, yung a cappella guys na pakantahin ka nila doon guys para malaman ng judge guys kung maganda ba talaga yung boses mo, kung sintonado pa ka hindi, kasi meron din sila guys pagpipilian ng sintonado para yung judge guys para malito kung alin ba doon guys yung singer or sintonado. Then mamimili sila guys ng singer. Pag sintonado, alas din na yan. Tapos yun guys, alam ng judge guys na sintonado ka hindi. Yung pinakanta ko doon guys, yung pagpunta ko sa Quezon City, sa Mother Ignacia, sa EBS-CBN yun guys, sa studio nila. Tapos guys, pinakanta ko guys, a cappella guys yung pinakanta at hindi na kailangan yung -1. Sarili mo ng boses guys ang ilalabas doon na hindi ka na magdadala ng -1. Tapos sa pangalawa nun, meron rin silang sing and dance. Yung sing and dance guys, sasayaw ka tapos kakanta. Yung una guys, wala talagang naisip guys kung anong sayawin ko, kung anong ikakanta ko na sasayaw. Nangungopia na lang ako guys doon sa una guys, Totoy Vivo. Tapos guys, yung sa pagkopya ko sa kanila, nakapag-isip rin ako guys na yung kanta guys ni Nonoy Soniega, yung Magandang Gabi. Kasi maganda siya guys, pakinggan yung Magandang Gabi guys, kasi ballad. Talagang nakaka-impact sa pag guys yung tunog niya, yung tugtog niya, dahil doon ako guys na impress, doon ako guys na nagustuhan ko talaga yung tunog niya. Kasi sabi ng kasabayan ko, ngayon lang daw nila narinig yung kanta na Magandang Gabi. Kasi yung kanta guys ay mga makalumang kanta na, kasi mga kabataan ng taon yung nagtanong sa akin ay mga 20 years old. Kaya minsan guys hindi nila yung maririnig kasi mga bagong kanta na kasi na nila na napapakinggan at kinakanta. Hindi na niya alam guys yung mga lumang kanta na tulad ng Nonoy Soniega, Marco Sison, yan, mga iba pang mga singer na magagaling na singer sa Pilipinas. Kaya pag doon guys, kailangan pakantahin ka ng a cappella. Ang a cappella guys, ang kinakanta ko doon una, kanta ni Marco Sison. Yung kanta niya guys na tulad ng ganito: My love will see you through when you reach for your star, with a climb the deep sea, when the rest the high self.